Ayon, di ba? Kinonsinti ng nanay na lalong sirain ang katawan niya. Ano ba raw masasabi ng parents niya sa kanya? But sa case niya, nanay niya lang since di ko alam kung nasaan yung tatay niya. Parang lately, yung mga may issue is hiwalay yung nanay at tatay. Diba? Comes from a broken family. Bakit kaya mga kapatid? Sa tingin nyo? So ayun na nga. Ako bilang magulang, nasa isip-isip ko. Siguro ang sinasabi ng nanay nito pinipigilan yung anak niya. Kasi unti-unting sinisira ng anak niya yung katawan niya. Diba? Kasi nga diba nag-HRT yung anak niya. Yung start ng transition mo are hormones, no? Tawag doon is HRT, hormone replacement therapy. Yun muna ang first step. Hindi biro ang mag-HRT in a prolonged usage. Kasi pwede ka magka-heart attack, liver problem, osteoporosis, cervical cancer, yung mental illness mo pwedeng lumala. Stop! At marami pang iba. No! Kasi you're messing with your hormones You're going against sa natural mechanism ng katawan mo. Kaya imposibleng walang negative side effects yan in the long run. Kaya diba, bilang magulang, kunyari ako, magkasamaan na kami ng loob ng anak ko. Hindi ko i-affirm yung mga ganyan. No! Kasi nga, unti-unting sisirain yung katawan niya. Ba't ko i-affirm, diba? Instead, tuturuan ko siyang tanggapin kung ano yung kalagayan niya. Kung anong kasarian yung binigay talaga sa kanya. Kahit iniisip nila na yung katawan nila hindi match sa pag-iisip nila, matuto silang tanggapin kung anong katawan meron sila. Acceptance. Kasi kahit anong gawing pag-i-inject mo ng hormone dyan sa katawan mo, kahit anong operation, hindi ka magiging lalaki. Vice versa. Hindi. Ito yung naisip ko sana na parang sinabi sa kanya ng nanay niya. Pero, nung tinanong ni Julius Babaw about dun sa breast removal niya, ito ang sinabi niya na sinabi sa kanya ng nanay niya. Yun na, nagpatanggal na ako. Kasi in-offer na din ni mama. Kasi, kumbaga, tanggap naman na ako ni mama. Nakikita niya na, may bigote ka na, ganyan. Di ba na boses mo? Ayon, di ba? Kinonsinti ng nanay na lalong sirain ang katawan niya. Imagine, a healthy part of your body. Healthy yun pinatanggal. Ouch! Alam niyo ba yung mga tinatawag na trans-abled? Sila yung mga may sakit sa pag-iisip na mga tao na iniisip nilang may kapansanan sila kahit wala. So usually, pupunta sila sa doktor para i-ask yung doktor na kunyari paputol yung paa nila or magpabulag para yun nga matuluyan na silang magkaroon ng kapansanan which inaasam-asam nila. At sa tingin nyo, ano yung sinasabi ng doktor? Siyempre, hindi pumapayag yung doktor. Bakit dito kay Jessie pumayag yung mga doktor na magtanggal ng healthy part ng katawan niya? At alam niyo ba yung mga tawag sa condition ng mga trans-abled? Body integrity dysphoria. At yung mga tao na tulad ni Jessie na iniisip nilang iba yung katawan nila sa pag-iisip nila, gender dysphoria. So, yung kondisyon nila ay hindi nagkakalayo. So, bakit kaya pumayag yung doktor? At ito ang hindi ko maintindihan dito sa nanay ni Jessie. Alam nyo ba yung dahilan kung bakit siya pumayag na tanggalin yung healthy breast ni Jessie? Panoorin nyo. Nung time na yon, iniipit ko pa yung chest ko. So, ang pinaka-worry ni mama is yung health. Sabi niya, kaysa iniipit mo yung patanggal na lang natin. Worry pa talaga niya yung health ni Jessie. Talaga ba? Ang gulo ng logic Parang, worry ko yung health mo, anak. Tara, patanggal natin yung healthy breast mo. Saka i-push lang natin na i-push ang HRT mo. Hanggang maging tatang lalaki ka, anak. Push lang. Ganon, talaga ba? Napaka-healthy, di ba mga kapatid? At ito talaga yung hindi ko maintindihan dito sa nanay niya. Kasi makalipas ang ilang minuto sa kwentuhan nila, ito yung nasabi ng nanay niya sa kanya. Lagi siya nagpaparinig. Kailan ba ako magkakapo sa inyo? Ganyan-ganyan. Imagine
todo support siya sa anak niya maging Transformers para maging lalaki. Tapos biglang tatanungin, Kailan ba ako magkakaapo sa'yo, anak? sobrang labo, di ba? Niisip ba yung nanay niya porket pinatanggal na yung boobs niya at tinurok-turokan na ng HRTA na parang magic, tutubuan na ng batite, batuta yung anak niya.